Ang iba pang balita sa Mindanao at Luzon, hatid ni Sheila Vergara Rubio. Namatay ang isang matandang babae sa loob ng isang pampasaherong bus sa Pagudpod, Ilocos Norte dahil umano sa heat stroke. Base sa investigasyon, galing Cagayan ang biktima at sumakay ito ng bus pauwi ng Ilocos Norte. Nanghingan siya ng bayad ng konduktor, hindi siya kaagad nakabayad dahil sa antok. Pagdating sa Pagudpod, sinubukang gisingin ng konduktor ang biktima pero hindi na siya gumalaw. Dinala siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Lumabas sa pagsusuri na stroke ang ikinamatay niya. Napag-alaman ding may high blood pressure ang biktima. Inaresto sa buy-bust operation ang isang barangay kagawad sa bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora. Nakuha sa kanya ang ilang pakete ng shabu at drug paraphernalia. Na-recover din ang motorsiklong gamit daw ng sospek sa pagtutulak umano ng iligal na droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Isinailalim sa orientation ang mga opisyal na mga barangay sa Cotabato City kaugnay ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Pinangunahan ito ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Layon nitong ipaintindi sa mga opisyal ang nilalaman ng naturang panukalang batas. Ayon sa ilang barangay official, mas mainam raw na malaman na nila ngayon ang laman ng BBL habang hindi pa ito naisa sa batas. Nasa 800 opisyal mula sa mahigit 70 barangay ang dumalo sa orientation na magtatagal hanggang Linggo. Nilooban ng mga di pa nakikilalang salarin ang tanggapan ng Sharia Court sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kwento ng isang empleyado doon, duman siya ng korte bago magsimba. Doon niya nadiskubring nilooban ang opisina. Nakita niya ang butas sa kisame kung saan dumaan ang mga kawatan. Binutas din ang kisame ng opisina ng hukom. Nakuha ng mga salari ng isang ceiling fan, typewriter, 5 kahon ng papel at record books. Sinira pa nila ang isang computer, typewriter at cabinet. Pang-anim na insidente na ito ng pagnanakaw sa naturang korte. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.